Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin po malagawain. Ito po ang pakinig ng salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Kaya po mga minamahal, inaaya ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Na ito po'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved origin preacher, beloved Brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga minamahal, tayo po muna ay manalangin. Taas natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala, mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong balagawa ay natapos na tigit. Sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu, nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasakabagan makamit patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, ikaw po maglagay mga taga-dabo at bigasin, huwag sampong pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and beliefs and doubts. Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala, hindi natin malimutan kailanman mga alaala, mga turot aral. Iniwan ng ating beloved Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga pinagpalang bisita, at sa lahat po ng ating mga viewers sa ating live webcast, especially po sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke, ating beloved Minister Podge, beloved Tin, sa kalmamahal sa buhay. Purihin natin malapay noon. At bago po tayo magpatuloy, ako po'y bumabati, una tigit sa lahat, sa ating beloved Mama Dear ng Happy Mother's Day, na hindi natin makakalimutan, mga minamahal, mga iniwang aral at turo, ating beloved Mama Dear, mga pag-ibig na pinadama sa atin, at gayon din po sa mga mothers na Almeida Sisters, at sa kalmamahal sa buhay, at sa inyo pong lahat, mga minamahal na ina ng tahanan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. At dahil ngayon ay Mother's Day, mga minamahal, at bukas naman ay election na, hindi ba? At magkakaroon ng pronouncement kung sino ang tinatawag na winning candidate. Kaya pagsasamahin na lang natin yung ating preaching. Ang ating titulo, mga minamahal, Great Role of a Woman and the Winning Candidate. Great Role of a Woman and the Winning Candidate. Yan po ang ating tatalakayin. Dakilang tungkulin ng babae at ang panalong kandidato. Salamat sa malapay noon. Meron na tayong ilaw. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Andiyan na po ba yung ating mga beloved Bible reader? Atin na pong basahin, mga minamahal, ang ating first text. Kindly po. In the book of Proverbs, chapter 18, verse 20. Verse 22, Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 22. Sino mang lalaki nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Great Role of a Woman and the Winning Candidate. Sabi sa ating nabasa, mga minamahal, ang nakasumpong daw ng mabuting asawa ay nakasumpong ng tinatawag na mabuting bagay. Amen. Kaya yung pagkakasumpong sa asawa, mga minamahal, yung pagkakaroon ng mga husband, ng mga beloved wife, ang sabi ng banal na kasulatan, ito'y isang mabuting bagay sa kanila
at sila daw ay magtatamo ng lingap ng Panginoon. Kaya yung paglingap ng Panginoon, mga minamahal, nasa paraan ng ating pag-asawa, mga minamahal, mga beloved brothers mo ng aking kinakausap, kaya nga sa banal na kasulatan, ang pag-asawa ay sinasabing holy, sacred, mga minamahal. Ito po ay hindi bastang isang bagay na gagawin lamang sapagkat ang kakasamahin ng lalaki ay panghabang buhay. Isang babae na sabi ng banal na kasulatan na dapat ay mabuti na kung siya'y iyong masusumpungan, ikaw ang iyong magiging asawang babae at ang iyong sambahayan ay makakatanggap ng lingap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pag sinabing lingap ng Panginoon, mga minamahal, ito po yung provision ng ating mahal na Panginoon, yung pag-iingat. Magkakaroon tayo ng isang magandang sambahayan at ang halimbawang yan ay hindi na natin ilalayo pa. Nakita natin yan, mga minamahal, sa buhay ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ating beloved Abol Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved Armastan Pastor, our beloved Mama Dear. Kaya nga, ikinukwento ng ating mahal na magulang sa Panginoon, paano sila nagsipag-asawa, mga minamahal. Isang simpleng kasalan, isang simpleng pagsasama, mga minamahal. Hanggang sa dumating ang tinatawag na pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sinasabi naman, mga minamahal, totoo namang mapapatunayan natin ng ating beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, ay nakasumpong ng isang mabuti asawa sa katauhan naman ng ating beloved Mama Dear. Sapagkat nang sila'y tawagin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, there's no even one question. Sumunod ang ating beloved Mama Dear, our beloved Armastan Pastor, mga minamahal, kung ano, mga minamahal, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Mula sa kahirapan, walang makain, halos wawang masusuot, walang matitiran, mga minamahal. Pero merong isang mabuting bagay na ginagawa, ang papurihan, pasalamatan, pagkatiwalaan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naman nabuo ang sambahayan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Dumating sa kanila, mga minamahal, ang 12 anak. At isa sa sinabi ng ating beloved Mama Dear na hindi ko malilimutan, mga minamahal, ang sabi niya, kami, ng aming ginagalang niyong mahal pastor, ay meron 12 anak. Subalit kailanman ay hindi kami nagkaroon ng kakulangan sa pakipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang ibig sabihin, yung kanilang paglilingkod, mga minamahal, paglilingkod ng ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon, ay tinatawag na kaaya-aya, very pleasing sarap ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naman ang iglesia ay lumago, nilikapen ng kapangyarihan, mga minamahal, lumipas ang panahon, isa tayong pinagpalang tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, pag ang pinag-usapan ay paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ang ating beloved Mama Dear ay tunay na naging katuwang ng ating iginagalang mga pastor. Unang-una na, pag ang pinag-usapan ay pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Sa mga panahon kami ay narito, mga minamahal, yung likod ng ating IT area ngayon, mga minamahal, yan po ay counseling area. Kaya nga, mga minamahal, kami mga na-assign dyan, kami po ay testigo, mga minamahal, na halos walang tulog ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal. Ang prayer namin noon ay magsisimula ng alas 9, mga minamahal, nasa 4 na oras pa lang tayo at magsisimula muli, mga minamahal, ng another 3 hours sa gabi. Ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, alas 12 ng hating gabi ay magpupuri na. Kaya sa katahimikan ng hating gabi, mga minamahal, ang iyong maririnig, sasabihin natin ito'y matamis sa ating pakinig, mga minamahal, ang kapuspusan kapag nadama nila ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa isang maayos and very moderate at maayos na pamamaraan, mga minamahal, kapag ugnayan sa Malapenoon. Hindi na istorbo ang lahat, dinadama ng ating mahal magulang sa Malapenoon, presensya ng Malapenoon, matatapos alas 6 ng umaga, then alas 9 ng umaga, kasama na naman namin sila sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun ang buhay, mga minamahal, ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya nga sinasabing, ang nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay, at ang lalaking ito na nakasumpong ng mabuting asawa ay tatanggap ng lingap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi pala ang panglabas na apiras ang kinakailangan, mga minamahal. Amen? Kundi kung ang babae bang ito ay nanggaling sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa sanlibutan, mga minamahal, ang first
Ang unang tinitignan, mga minamahal na mga kalalakihan, binabanggit natin ito, mga minamahal. Dahil ang unang tinitignan, mga minamahal na mga kalalakihan, mga minamahal, ay yung kaanyuan ng isang babae. Pero sa banal na kasulatan pala, mga minamahal, hindi yun ang tinitignan. Ano ang tinitignan ng ating mahal na Panginoon para ito'y maging karapat-dapat sa lalaking kanyang makakasama sa habang buhay? Kindly. In the book of Proverbs, chapter 31, verse 30. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Verse 11. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of a spoil. God bless you po. Dito po sa aklat ng Kawikaan, kapitulo 31, ang talata ay 30 at 11. Ang lingap ay mandaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Dito po sa 11, ang puso ng kaniyang asawa ay tumitiwala sa kaniya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, ito pala ang mahalaga, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, ang katangi ng isang babae na makakatuwang ng kanyang magiging asawang lalaki ay hindi sa kanyang kagandahan, mga minamahal. Kundi, ang sabi rito, ang kagandahan ay walang kabuluhan, babae na tatakot sa Panginoon, siya ay pupurihin. Yung palang babaeng may takot sa Panginoon, mga minamahal. Kagaya ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, nang ipikilala ng ating ginagalang mahal na pastor, sino ang Diyos na dapat paglingkuran? Ang ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, mga minamahal, ay nagpasakop, kinilala ang ating mahal na Panginoon, nagkaroon ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito pala ang napakahalaga, mga minamahal. Yung isang babaeng may takot sa Panginoon sapagkat sa kanyang takot sa Panginoon, ang sabi, siya ay pupurihin. Ang sabi, itataas ang kanyang kalagayan. Ang sabi ng talatang 11, sapagkat siya ay hindi kukulangin ng pakinabang. Nasa kanya ang lahat ng pakinabang dahil lalangisan siya ng ating mahal na Panginoon. Bibigyan siya ng karunungan, bibigyan siya ng pangunawa, bibigyan siya ng kapangyarihan. Kaya ang sabi, mga minamahal, hindi kukulangin ng pakinabang, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya gayon na lamang, mga minamahal, ang pagtitiwala ng ating beloved Arbon Evangelist, the end-time prophet of our loving God, sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Kaya naman, nakita ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na magulang sa Panginoon, ay tunay na pagkakatiwalaan, mga minamahal. Hindi lamang sa kawan, mga minamahal, na inaalagaan, kundi sa lahat na nasasakupan. Sapagkat kami mismo, mga minamahal, ay naranasan namin ang pag-aaruga ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Na yung aming pangailangan, mga minamahal, aking ang maalala, isipin nyo, yun lang halos ang tulog ng ating mahal na magulang sa Panginoon, pero bago pa sila umidlip, mga minamahal, aalalahanin muna kami kasi naka-assign kami doon. O, pagkain nyo. O, tulog ka muna. Matulog ka muna, balik ka lang sa prayer, matulog ka muna. Patutulugin ka muna, samantalang sila halos walang tulog, mga minamahal. Kami ang aalalahanin kung kami ba'y kumain na, bibigyan kami ng aming pagkain, kami ay patutulugan at babalik kami sa prayer kapag kami nakatulog na ng 3 hanggang 4 na oras, mga minamahal. Kami ang inaalala. Samantala ang ating mahal magulang sa Panginoon, kami ang testigong buong magdamag na sila ay gising, mga minamahal. At gayon din naman kapag meron tayong pananambahan, tapos na ang aming prayer, mga minamahal. Hindi nyo ba napansin, mga minamahal, medyo late na dating ating mahal na magulang sa Panginoon. Pagkatapos ng prayer, nasa tuhod pa ng panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sabi nga ng ating beloved Mama Dear, sinisigurado nila na ang lahat ng kapatiran ay wawalhating nakating sa bahay-sambahan, sa panalangin, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At saka naman dadating ang ating mahal na magulang sa Panginoon. So, yun pala ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya dahil dito ay magkakaroon ng tinatawag na great role ang isang babae, yung dakilang tungkulin na nagampanan ng ating beloved Mama Dear. And what are the great role of woman, mga minamahal? Ating basahin sa ating mga verses. Kindly po.
The book of Proverbs, chapter 31, verse 12. She will do him good and not evil all the days of her life. Verse 15. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household and a portion to her maidens. Verse 26 and verse 27. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. God bless you po. Kawikaan Kapitulo 31, versikulo 12 talo sa 15. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan. Lahat ng mga karawan ang kanyang buhay. Siya ay bumabangong naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambayan at ang kanyang gawain sa kanyang anilang babae. Dito po sa 26 hanggang 27. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahan loob ay nasa kanyang dila. Kanyang tinitingnan mabuti ang mga lakad ng kanyang sambayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Palapakan po natin ang ating mahal na lahat, magsabi ng praise the Lord. Ito para ang role ng isang ina ng tahanan, hindi pala basta-basta, mga minamahal. Kaya minsan yung mga anak, mga minamahal, hindi nila alam gaano ang laki ng hirap ng kanilang magulang nang sila'y palakihin, mga minamahal. Hindi nila alam, ang alam lang nila, mga minamahal, sila'y kinakailangang alagaan, palakahin, pakainin, asikasuhin, pag-aralin. Sabi nga natin, beloved Pits, mga minamahal, hanggang sa may asawa na, ang magulang ay magulang pa rin sa kanilang mga anak. Kaya sabi dito sa ating nabasa, mga minamahal, una, lahat ng karawan ng kanyang buhay, gumagawa siya ng mabuti. Yung paggawa niya ng mabuti, mga minamahal, sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Hindi niya, wala siyang kaliligtaan, mga minamahal. Yun ang role na nakita natin sa ating beloved Mama Dear. Verse 15, bumabangon ng maaga samantalang gabi pa upang magbigay ng pagkain sa kanyang sambahayan. Kaya naman, kinabukasan, nakahandaan ng lahat, mga minamahal, hindi ba? Yun ang ginawa ng inyong mga magulang sa inyo. Kinakausap ko ngayon yung mga anak, mga minamahal, pati yung mga asawa. Kasi ang anak, wala siyang alam, mga minamahal, doon sa ginawa ng kanyang magulang. Ang alam lang niya, obligasyon ito, mga minamahal, at kung siya'y dumating na sa ganung pagkakataon, meron siyang obligasyon, mga minamahal. Pero ang tanong, kaya bang gampanan ng kasing katapatan ng ginawa ng mga naunang magulang, mga minamahal, lalo na sa kapanahonang ito? Meron nga akong maalala, mga minamahal, yung kanyang magulang, dinala niya sa isang institusyon. Dinala niya roon, mga minamahal. At palagi siyang pinasasabihan, dalawin mo ako, anak, kailangan kita sa huling araw ng buhay ko. Kailangan kita. Sasagot yung anak niya, huwag kang mag-alala, mama, darating din ako, pero huwag kang mag-alala, pinadala na kita ng kailangan mo. Pinapadala siya ng financial support, mga minamahal. Hanggang sa dumating ang isang sandali, mga minamahal, yun na ang kahuli-hulihan. Sa madalit salita, sila ay nagkita pa sa huling sandali. Nagtaka yung anak, mga minamahal, bakit doon sa bahay ampunan na yun, yung kanyang mama ay merong biniling aircon. Bumili ng rep, mga minamahal, at bumili ng maraming pagkain. Nagtaka siya, mama, bakit bumili ka ng aircon? Alam mo, anak, inaalala ko kasi, di ba ako'y tumanda na, dinala mo ko rito. Ang lugar na ito walang aircon, nahirapan ako humina, napakainit. Inaalala ko kasi baka pagtanda mo, daling ka ng anak mo dito, mahihirapan ka, ayokong mangyari sa iyo yan. Inaalala siya nung magulang niya, mga minamahal, mama, bakit meron kang rep? Nung dinala mo ko dito, anak, hindi mo naman inalam kung ano ang kondisyon ko. Sa aking kalagayan, ako'y matanda ng isang taong matanda na hindi siya kakain sa oras. Kung kailan siya kakain, magugutom, doon siya kakain siya ng konti lamang. Kaya pag dumating ng panahon ng gala kong pagkain, sira na yung aking pagkain, ako'y nag-aalala sa iyo. Baka pagtanda mo, daling ka rito na yung anak, at ikaw ay wala nang ganang kumain. Pag ganado ka ng kumain, padistal yung pagkain. Kaya binili kita ng rep para pagtanda mo, dila ka ng anak mo, may aircon ka na, may rep ka pa. Inaalala pa rin siya nung nanay niya, mga minamahal. Mama, bakit marami kang biniling pagkain? Kasi anak, nung dinala mo ako rito, hindi mo namang tinanong, ano ang pagkain na kailangan ko? Meron akong supply na pagkain dito, pero sa edad ko, hindi yun ang aking kailangan. Kaya inaalala kita, pagtanda mo, dadaling ka rin dito ng anak mo. Inaalala kita, baka pagka gusto mong kumain, wala kang makain kagaya ko.
doon nalagutan ng hininga ang kanyang nanay. Sa kahuli-hulihan, mga minamahal, bilang ina, yung anak pa rin niya ang kanyang inaalala, pagtanda niya kung ano ang kanyang magiging kalagayan. Ngayon palang kalagayan ng ina, mga minamahal, yung nanay ko, naalala ko rin. Nung magkita kami, matatanda na sila. Sinasabi ko nga sa iyo, 18 years ko silang iniwanan. 18 years, mga minamahal. Pero hindi ko pinagsisihan, mga minamahal. Sabi nung aking nanay Louie, wala lang pera, ubus na. Nagamit ko na sa kahuli-hulan mo, kapatid, na aking pinag-aaral. Pati yung aking alahas, hindi ko na natubos pa. Sabi ko, Nay, kahit naman naubos mo, mission accomplished ka na. Nakakilala ka pa sa mahal na Panginoon, pinagpala ka ng ating pinakamamahal na peso. Sila'y tumanda pa, mga minamahal, tumanda pa. Meron silang konting pera na mata, yung panganay naming kapatid, mga minamahal. Inilalaan ko yun para sa kanila. At pagkatapos nung namatay yung aking panganay na kapatid, inubos pa ron, mga minamahal. Sabi ko, Nay, meron sila mga naipon. Ako naglalakad ng kanilang mga benefits. Pabayaan natin. Nag-usap na kami. Ibigay mo sa kanya yan. Kahuli-hulihang sandali yun, mga minamahal. Kahuli-hulihang sandali. Isipin nyo, ganun ang magulang, mga minamahal. Yung kahuli-hulihan niyang sentimo, yung kahuli-hulihan niyang pagkain, ikaw na alak, ibibigay pa sa'yo ng iyong magulang. Aalalahanin niya kinakailangan ikaw ay makapag-aral. Aalalahanin niya ikaw ay kinakailangan makakain na. Aalalahanin na ayaw iyong pangangailangan. At darating ang panahon, tatanda na sila, mga minamahal. Hindi natin kayang suklian. Ako sasabihin ko sa aking sarili, hindi ko kayang suklian, mga minamahal. Hindi ko kayang suklian. Kasi magkaiba kami ng nanay ko, magkaiba kami, mga minamahal. Mas pag hindi kami nagkikita, love na love namin ang bawat isa. Pag nagkita kami, mga minamahal, hindi na namin love ang isa't isa. Ay mabuti, hindi kami nagkikita. Napadala ko na lang kung ano aking ipadadala, mga minamahal, magpapadala siya ng mensahe niya, hindi ba? Kaya yung anak, wala siyang maigaganti sa kanyang magulang. Kaya sabi niya, tantarin ka man ng pinong-pino, ikaw na anak, wala kang maigaganti sa iyong magulang. Gayon din naman tayo, mga minamahal. Pag-iisipin natin, wala rin tayong maigaganti sa ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal. Aking pangmaalala, isang krusada natin, mga minamahal na pinagpala. Ito ang krusada sa dako ng Iriga City. Ito ang ating krusadang walang lehas. Dahil sa mas hiling pa lang, nagtalo na yung mga paralyzed, mga minamahal. Sinasabing, ako'y magaling na, nakakalakad na ako. Yung bakla sumisigaw, ako'y nagbago na. Nagsisigawan sila. Yun ang ating krusadang walang lehas, mas hiling pa lamang, mga minamahal. Alam niyo kung bakit? Napakalaki ng ating grupong mga minamahal. Kinuha natin ang hotel mula second, third floor up to rooftop, mga minamahal. Gabi-gabi ang ating mahal na magulang sa Panginoon, walang tulog, nagpupuri, mga minamahal. Walang tulog, nagpupuri. Kaya naman ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon ay totoo namang ipinagkaloob sa iglesyang ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sino ang katuwang ng ating iginagalang mahal na pastor? Walang iba ang ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, mga minamahal. Kasabay sa prayer, nasa 3rd floor kami, mga minamahal. Pagkatapos doon, nasa luhod pa rin ang panalangin, mga minamahal. Kami kumakain na sila, hindi pa kumakain. Kaya namang totoong nalugod ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, bumabangong samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan. Verse 26, binubukan niya ang bibig na may karunungan at tinitignang mabuti ang lakad ng kanyang sambahayan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal Peso Kristo. Amen? Kaya yun ang ating nakita sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Pagbuka ng bibig, mga minamahal, ang lalabas ay may karunungan. Kapag ating napakinggan, mga minamahal, although sometimes tayo ay nasaktan, pero sa amin, sasabihin namin, kaming nanatili dito, hindi kami nasaktan. Pinagpala kaming lubos ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ayan ang aming kayamanang makita ang aming sarili mula nang kami nagsimula hanggang ngayon ay manggagawa pa rin ng banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang aming napakinggan, mga minamahal, ay salita na nanggaling sa bibig ng mga tunay na tao ng Diyos na sabi, ito ay puno ng karunungan sapagkat sila ang tumitinging mabuti sa lakad ng kanyang sambahayan. Kaya sa lugar na ito, mga minamahal, isa kaming sambahayan.
Isa pa kami sambahayan, kahit iba-iba yung aming ugali, mga minamahal. Amen? Ganun din sa sambahayan ng bawat isa, ating mga pamilya, iba-iba ang ating ugali, mga minamahal. Pero meron pa ring timon, mga minamahal. Pag sinabing timon, siya ang magaguide. Yung ina ng tahanan, katuwang niya, ang ama ng tahanan. Kaya yung mga ina ng tahanan, kayong mga anak, kayong mga asawa, anong gagawin niyo mamaya? Meron na ba kayo na ihandang blowout para sa kanila? Baka naman dadalhin nyo siya sa Jollibee, sila pa rin ang inyong pagbabayarin. Sasabihin ng papa, Mama, bayad na, kabibigay ko lang ng sweldo ko sa iyo. Dapat pinag-iipunan nyo na yan. Alam niyo namang Mother's Day na ngayon eh. Hindi ba? Yung anak naman, Mama, umorder, ikaw na magbayad, Mama, kasi Mother's Day naman ngayon. Di ba? Dati wala ito sa atin eh, mga minamahal eh. Natutunan natin ito sa pangunang panalangin, pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Meron pala tayong papahalagaan sa ating buhay, hindi lang yung ating buhay, mga minamahal. Kasi minsan ang ating focus na sa ating sarili lamang, tayo anak na nangailangan ng kalingan ng ating magulang. Pero nakalimutan natin, mga minamahal, kaya tayo naging anak, merong magulang na unang kumalinga sa atin. At maliban sa ating magulang sa laman, kaya sinasabing tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil meron pa tayong mahal na magulang sa Panginoon. Na totoo namang umaruga pa rin sa atin, mga minamahal. Kaya nabuo ang ating pagkatao. Hindi lamang tayo tatawaging ordinary man, mga minamahal. Hindi ba? Anong tawag sa atin? Extraordinary people. Yan yung awit natin, mga minamahal. Pag sinabing extraordinary people, tayo ang mga taong pambihira. Bakit sinasabing pambihira, mga minamahal? Papasok na ngayon yung tinatawag na winning candidate. Anong meron bukas? Election, mga minamahal. Amen? Sa sanlibutan ng eleksyon, mga minamahal, sa candidate, ang tao ang pumipili, mga minamahal. Pero sa spiritual election, mga minamahal, yung tao, ang Diyos ang pumipili sa kanya para siya maging candidate. Kaya yung isang mabuting asawa, mga minamahal, na pangasawa ng lalaki, mga minamahal, ang pumili sa kanya para sa lalaking ito ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Basa, Kyle po. The book of the Gospel according to John chapter 15 verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, ang talata ay 16. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Kung bukas o bawat bansa ay meron tinatawag na election, meron palang spiritual election, mga minamahal. Sa spiritual election, mga minamahal, isa lang ang boter. Sa bawat bansa, maraming voters. Tayo ang voters, mga minamahal. Tayo ang maghahalal ng candidate. Kung sino ang winning candidate, siya ang uupo, mga minamahal, sa kanyang luklukan. Kung siya ay senador, uupo siya sa Senate seat, mga minamahal. Hindi ba? Pero sa banal na kasulatan, isa lang ang voter. Pero maraming candidate. Lahat ng pinili ng Diyos ay candidate. Pero merong isang bumoboto ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi sa verse 16, hindi nyo ko hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal. Ang naghalal sa atin, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Isipin nyo, napakaraming tao, nilalang ng ating mahal na Jesucristo, pero isa lang ang boboto para maging winning candidate, mga minamahal. Ang sabi ito, ang layunin, kaya tayo inihalal ng mahal na Panginoon upang kayo'y magsiyaon at magbunga, upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Lahat magsabi ng praise the Lord. So yun pala ang napakahalaga, mga minamahal, na dapat maunawaan ng bawat kandidatong Kristiyano.
kung meron tinatawag mga minamahal na winning candidate sa daigdig na ito, meron din mga tinatawag na spiritual winning candidate because meron tayong tinatawag na spiritual election na ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya pala tayo pinili ng mahal na pero kasama ang kanyang pagtitiwala na tayo ay magbubunga. Ibig sabihin, magagawa natin ang kalooban ng siyang bumoto sa atin. Kaya walang pinag-iba sa sanlibutan, mga minamahal, kapag ang mga botes ay bumoto na sa araw ng Lunes, umaasa sila yung kanilang mga ibinoto ay gagawin kung ano ang ipinangako sa kanila. Naintindihan natin? Pero how many years na, mga minamahal? So many years na ang nakaraan, mga minamahal. Merong tumupad, merong hindi tumupad, mga minamahal, hindi ba? Pag may nagsabing magpapatayo ako ng bahay, wala nang magiging mahirap. Makikita natin, marami pa rin walang bahay, nakatira sa ilalim ng tulay, dumami pa ang mahirap. Maglalagay ako ng maraming trabaho. Kahit sino, magkakatrabaho, matanda o bata, may pinag-aralan, wala. Ako, compute lang, mga minamahal, napakarami ngayong walang trabaho. Kasi marami na naman gagraduate ngayon, wala na naman silang trabaho. At yung may trabaho, because of pandemic, nawalan pa ng trabaho, mga minamahal. Hindi ba? Magpapatayo ko ng hospital, libre. O, libre yung hospital, pero yung gamot may bayad. Pag wala kang pambili ng gamot, patay ka rin sa hospital. Hindi ba? Pero, kapag yung bumoto sa atin, mga minamahal, ang nangako, yung bumoboto, yung naghahalal, walang ibang ating mahal na pero siya ang nangangako. Kapag tayo ay nanalo, mga minamahal, ginawa natin ang kalooban ng Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, pagagalingin kita, gagaling ka. Pagpapalain kita mula sa iyong kahirapan, pagpapalain kita. Mapapakinggan na lang natin, nagpapatutunan, napakinggan natin yung ating sarili. Ako na pala ito, nagpapatotoo. Dati lang akong basurero, dati akong walang tahanan, nagugupahan. Ako na ngayon ang nagpapaupa. Kanina yung sister na nagpatotoo. Actually, para kanina ko lang siya na-recognize, mga minamahal. Kasi lagi natin napapakinggan, sometimes, in 1980s, mga minamahal, ay merong bus na tumaob ng 3 beses. Hindi ba? At matapos merong isang sanggol na nagtataka sila, bakit sa dami-dami ng pasaherong nandun, yung sanggol na yan ay nasa ibabaw ng gulong ng bus na tumagilid. 3 beses pang umikot, mga minamahal. Isipin nyo, yung bata pala na yan, nasa ibabaw ng gulong, na ang bumuhat ay anghel. Kanina nagpatotoo. Siya pala yun. Sabi ko sa ating beloved ordained preacher, Mother Rap, Mother Rap, yun pala yung sister na mapakinggan ko lang yun. Matagal ng patotoo yan. Isipin nyo, mga minamahal. Dahil yung bumoboto sa atin, ang ating malabay, yung naghalal sa atin, mga minamahal, siya mismo ang magpupubad ng ating pangangailangan, yung naghalal sa atin. Tayo namang inihalal, mga minamahal, hihintayin ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo na tayo ay magbunga. Kaya nga, pag nagbunga na tayo, mga minamahal, ang sabi, hingin mo na ang gusto mong hingin, ibibigay sa'yo. Kaya pag sinabi mo, mahal na Panginoon, gusto kong malakas ako magpuri sa'yo, may kagalak kitang pupurihin, mahal na Panginoon, pagilingin mo aking karamdaman, ikaw magsasabing pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ang magsasabing pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Ikaw magsasabing iningatan ka ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ikaw ang magsasabi dahil sa ating mahal na Yesu Kristo nang ikaw ay mag-asawa, sinabi mong mahal na Panginoon, gawin mo ko isang mabuting babae sa aking asawang lalaki. Bigyan mo ko ng maayos na pamilya. Meron kang maayos na pamilya, dininig ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Sa pangunang panalangin ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito ay spiritual election. Ang tanging bumoboto, mga minamahal, isa lamang ang ating malapitan. Tayo ngayon yung mga candidate. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ito ay dapat maganap, mga minamahal. Dapat itong maganap dahil sabi ng banal na kasulatan, upang dumami ang kapayapaan at biyaya ng ating pagkakilala sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo, yung bumoto sa atin, yung naghalal sa atin, para tayo maging winning candidate na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ating pumasahin. Kindly po. The second book of Peter, chapter 1, verse 3. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Verse 2. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Amen. God bless you po.
Dito po sa ikalawang Pedro Kapitulo 1, versikulo 3, balik sa 2. Yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na naukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamagitan ng pagkakakilala sa Kanya, na tumawag sa atin sa pamagitan ng Kanyang sariling kalwalatian at kagalingan. Dito po sa 2, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Amen. Lahat magsabi po ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa ating nabasa, verse 3, ang ipinagkaloob sa atin ay banal na kapangyarihan. Ang sabi, ito ay bagay na uukol sa kabuhayan, sa kabanalan, sa magitan ng pagkakilala, sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon, hinalal tayo ng ating mahal, lahat tayo, mga minamahal. Mula sa bata, sa matanda, sa may mga edad na, ang Diyos ang siyang tumawag sa atin. Ang mahal na Panginoon ang siyang naghalal sa atin. Ang sabi mga minamahal, upang sa ating pagkakilala sa Kanya, verse 2, ay sumagana ang biyaya at kapayapaan. Ang sabi nito, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya habang lumilipas ang panahon, mga minamahal, sa sanlibutan, yung mga nahalal na mga minamahal, makakalimutan na nila yung naghalal sa kanila. Tama mo ba ako? Mali. Di ba makakalimutan ka na? Kasi nahalal na. Pero mga minamahal, sa banal na kasulatan, sa spiritual election and winning candidate, sinasabi rito mga minamahal, ikaw na hinalal ng ating mahal na Hesus Kristo, tinawag ka niya, hindi mo dapat makalimutan ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, dapat lumago sa iyo ang pagkakilala ng ating sa ating pinakamahal na Hesus Kristo, dapat lumago sa iyo. Lubos mong makilala ang ating pinakamahal na Hesus Kristo para sumagana ka sa biyaya at kapayapaang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. So babalik ulit tayo sa tungkulin ng isang babae, mga minamahal. Magagawa yan ng isang babae yung kanyang role, mga minamahal, pag sumagana ang kanyang pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating beloved, our beloved Mama dear, mga minamahal, ay sumagana sa pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Sino nagpakilala? Ating beloved urban evangelist, our beloved pastor, mga minamahal. Ang nagpakilala, ito ang Diyos na ating paglilingkuran, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang ating beloved Mama din, kinilala niya gusto ang ating mahal na Panginoon. Sinunod niya kung ano ang utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman, ano ang ginanti ng ating pinakamahal na Hesus Kristo? Ang pagsagana sa biyaya at kapayapaan. Ayun ang napakahalaga, mga minamahal. Kaya ang isang babae, hindi siya pwedeng mabuhay, mga minamahal, na hindi niya kilalang lubos ang ating mahal na Panginoon. At hindi siya magiging magandang katuwang ng kanyang asawa. Hindi niya magagampanan ang kanyang role, mga minamahal, kapag hindi niya kilalang lubos ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya magandang halimbawa, ito'y tinatalakay natin, mga minamahal, mahabang panahon na ang lumipas, mga minamahal. Marami na tayong new generation, mga minamahal. Dapat kayo na mga magulang, ikukwento nyo, mga minamahal. Ikukwento nyo. Kayong mga lola at lolo, ikukwento nyo, mga minamahal, sa dumating nyong mga apo, mga minamahal, kung sino ang ating beloved, honorable parents in the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, yung nahalal na sila, hindi ba? Pag nahalal na sila, mga minamahal, tapos na ba ang natin? Hindi. Magkakaroon sila ng obligasyon, mga minamahal. Ano ang kanilang obligasyon? Mag-o-office na sila, mga minamahal. Pagdating nila sa office, ano ang gagawin nila? Uupo lang ba sila? O-order lang ba silang pagkain, kakain, magkukwentuhan buong maghapon? Mga minamahal, meron silang obligasyon. Unang obligasyon, palagi silang present. Kaya tayong mga naihalal, mga minamahal, meron tayong ding obligasyon. Ano obligasyon natin, mga minamahal? Yung mahahalal na opisyal sa araw ng Lunes, araw-araw silang papasok sa opisina. Kung senador, doon sila sa Senate. Congressman, doon sila sa lugar nila, mga minamahal. Yung mga mayor sa lugar nila, araw-araw nilang gagawin yon. Paano ngayon ang mga naihalal na winning candidate na mga Kristiyano ang bumoto sa atin, ang naghalal sa atin ng ating mahal na Panginoon? Meron ba tayong office? Meron. Ano ang ating pasok? Tuwing Miyerkules, saan tayo narapat? Saan tayo papasok sa ating opisina? Kung merong Senate, mga minamahal, Senate seat, meron din tayong spiritual seat.
Pag Merkules, yung kinaupuan nyo, spiritual seat yan. Dapat present kayo, nandyan kayo dahil naihalal kayo bilang winning candidate ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, mga minamahal, hindi rin tayo pwedeng absent. Kagaya nila na sila'y mapipintasan pag sila'y absent, mga minamahal, dapat nandyan tayo sa ating upuan. Pag nandyan na tayo sa ating upuan, mga minamahal, hindi lang tayo basta uupo. Gagawa na tayo ng batas. Ang mga mananalong winning candidate sa araw ng Lunes, mga minamahal, sila ay tinatawag na lawmaker. Ibig sabihin, mambabatas sila. Gagawa sila ng batas, gagawa sila ng rules and regulation sa lahat ng kanilang nasasakupan. Kaya yung mga anak ng Diyos na sinasabing winning candidate after the spiritual election na ang Diyos ang pumili sa atin, nandyan tayo sa ating upuan, mga minamahal, hindi lang tayo upo. Gagawa rin tayo ng batas, spiritual law naman ang ating gagawin. Ano ang ating gagawin? Yang mga ko'y nanalo bilang kandidato, pinagpalang pinili ng Diyos ang aking obligasyon ting may pananambahan. Nakaupo ko sa aking upuan. Pag upo ko sa aking upuan, gagawa ko ng batas. Ang unang batas, ikaw sa iyong sarili. Papalakpak ka, magpupuri ka sa Diyos. Dadamahin mo ang matamis at malala na presensya ng Diyos. Uunawain mo kung ano salita ng Diyos. Gagawin mo yan sa iyong sarili at ibabahagi mo yan. Itutulong mo yan sa iyong sambahayan. Iyon ang batas na ating gagawin, mga minamahal. Dahil pag hindi natin nagawa yan, mga minamahal, ang ibig sabihin tayo ay lousy na kandidato. Hindi tayo dapat manalo, mga minamahal. Kaya sa banal na kasulatan, pag ang sino man ay nag-failed sa kanyang tungkulin, mga minamahal, dahil pinili tayo ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala tayong hinirang ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng ating pinakamahal na Jesucristo, tayo magbunga. At nasa atin na ngayon ang privilege na tayo humingi ng anuman. At sinasabi ng ating mahal na Jesucristo, sinasabi niyang ang hingin mo ay ibibigay sa iyo sa kanyang pangalan. Pero pag nag-failed ka, mga minamahal, ano naman ang magaganap? Kindly po. Second sentence na po tayo, beloved dong. Pati sa Tagalog. Second sentence, Revelation chapter 17, verse 8. Second sentence tayo. Second phrase. In the book of Revelation, chapter 17, verse 8, the second sentence. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is. God bless you po. Tagalog. Kindly. Silang nananahan sa lupa. At silang mga nananahan sa lupa ay magigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop. Amen. God bless you, beloved Brother Domeng. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, mga minamahal. Sa Revelation chapter 17, verse 8, magsimula tayo sa second sentence, mga minamahal. Ang sabi sa second sentence, at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan. Yun ang maliwanag na kasulat dyan, nakalagay sa ating monitor. Basa nyo? Hindi nakasulat, magtataka, may taong magtataka. Bakit wala silang pangalang nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan? Sabi ng banal na kasulatan, kapag wala kang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, ang sabi, itatapong ka sa dagat-dagatang apoy. Ang ibig sabihin, hindi ka heavenly citizen, mga minamahal. Hindi ka winning candidate, bagamat na-elect ka ng ating mahal na Panginoon, pero hindi ka winning candidate para umubo sa tinatawag na heavenly seat. Hindi ka pwede sa langit. Nakalagay sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya pala sinasabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, na dapat tayo ay magbubunga. Para pag nagkaroon tayo ng bunga, mga minamahal, ito ang batayan na dapat tayong inelect, inihalal, pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil yung ating pagkahalal, mga minamahal, magagamit natin, tayo mismo ang magproproklama, mga minamahal, mag-spread ng salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo ang mga ngaral, tayo ang magsasabi. Ang unang-una nating pagsasabihan yan ay walang iba, yung ating mga kasama sa ating tahanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya dapat ipakilala nyo, mga minamahal. Amen?
Isipin nyo, ilang taon na ang lumipas, mga minamahal, ilang taon na ang lumipas. Di ba? Dapat lumalaki ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, nakilala sino, mga minamahal, ang ginamit ng Malapenon. Sino ang ating beloved parents in the Lord? Sino mga beloved children? Paano nagsimula ang iglesia? Tayo ang iglesia na walang kapares. Bakit ko sinabing walang kapares, mga minamahal? Magpaikot-ikot ka sa ibang bansa, mga minamahal. Ang lahat ng mga pastor, involved sila sa mga negosyo, mga minamahal, meron silang pinagkakakitaan. Ang Jesus Miracle Crusade, tayo wala tayong pinagkakakitaan. Dahil ang mahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ang buong buhay, panahon, saan inubos? Sa panalangin, sa tuhod ng panalangin at pag-aayuno, mga minamahal. Ang tanging pinanghawakan ng pangako ng Diyos, ipangaral mo ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng kinapal. Sa kapanahunan, sa hindi kapanahunan, pati ang pagbibigay na kinatatakutang ipangaral ng iba, ipinangaral sa atin. Nang tayo'y sumunod, lahat naman tayo totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, hiningi ng mahal na Panginoon ng ating pagbunga. Dahil kung hindi, mga minamahal, tayo, ang sabi ng ating nabasa, manggigilalas ang sinuman. Bakit wala siyang pangalan na kasulat sa aklat ng buhay? Tingnan nyo ngayon. Di ba ang mahal na Panginoon noon, nangungusap siya sa mga Kristiyano, sa mga Christian? Ngayon, ang mahal na Panginoon nangungusap sa mga batang sanlibutan, mga minamahal. Isa lang ang sinasabi, pag tinanong ng bata, anong sabi? Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ni Papa Jesus sa panaginip mo? Isa lang ang sinasabi, babalik na raw ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga tunay na Kristiyano, yan ang ating pinakahintay, mga minamahal. Pero habang tayo ay narito, mga minamahal, meron pa rin tayong tungkulin. Tayo maging ina ng tahanan, maging ama ng tahanan, maging anak sa ating pamilya, maging apo, meron pa rin tayong tungkulin. At ang higit nating tungkulin, paglingkuran ng mabunga ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya pag nagawa natin yan, diyan po tayo sa last verse kindly. Last verse na tayo, Psalm 65, verse 4. Ang sabi, tayo ay tatawaging mapalad na pinili ng ating mahal na Panginoon upang makatahan sa kanyang banal na templo at masiyahan sa loob ng kanyang bahay. Last verse, kindly po. At maghanda po ating manugtog mga magpaawit. Psalm 65, verse 4. The book of Psalm chapter 65, verse 4. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. God bless you po. Mga awit Kapitulo 65, versikulo 4. Mapalad ang tao na iyong pinili at pinalalapit mo sa iyo upang siya makatahan sa iyong mga kalooban. Tuloy ang basa. Next phrase. At dito po, kami ay nangagsisiyasat sa kabutihan ng iyong bahay na iyong banal na templo. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. So finally, mga minamahal, ang tawag sa atin ay mapalan. Sapagkat ang pumili sa atin ay walang iba ang naghalal sa atin. Sabi ng ating nabasa kanina, walang iba ang ating Malapenon. Kaya ang sabi, mapalad ang tao na yung pinili, pinalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. So meron tayong looban, meron tayong langit na tatahanan. Ito ang ating final destination. Ang sabi, kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Kapag ang mga Kristiyano ay nasa langit na, yan ang ating final destination. Yan ang ating longing, ang ating desire. Kaya tayo naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo naglingkod dahil sa financial, sa anumang bagay. Kailangan natin yan para tayo makasurvive. Pero mga minamahal, ang higit ay yung tayo'y magmana ng buhay na wala hanggan. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Hallelujah. Sa lahat ng mga anak, mga minamahal, napakahalaga ng mga ina sa tahanan. Alalahanin natin, sila ang ginamit ng Malapenon, kaya tayo ngayon ay may buhay. At lilipas ang panahon. Ikaw na anak ay magiging ina rin. Ikaw na anak ay magiging ama rin. Kaya pag ginawa natin ang mabuti sa ating magulang, sabi ng banal na kasulatan, hahaba ang ating buhay. Sapagkat diyan tayo inihalal, diyan tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Tayo po'y umawit. Wala pa po yung kopya natin dito.
tanggapin. Naging bahagi ka na nitong aking Samahan niyo po yung mga baguhang dalag. damdamin. Mula nang tayo ay magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay nga pag-ibig mo'y tapat at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalabo. Hallelujah. Mananatili ko hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon, sa diyan ay buto. Sabihin natin, Panginoon, Dakila ka tapat sa dalangin ko. tayo inibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inibig mo kahit ako ay ganito. Hallelujah. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Hallelujah. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, Minsan tayo'y nadarama. isa'y nadarama. Itong buhay ko, Kahit kailan di tayo iniwan ng ating mahal na Panginoon. kailan di mo ako iniwan. Kanyang away laging nakalaan. Lagi nakaraan. Sabihin natin, Panginoon, dakila ka. Dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo. Inibig mo Kahit ganito ang ating kalagayan, natanggap natin ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Walang katapusan na pagmamahal ang pinagkaloob sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, Panginoon, dakila ka tapat. Panginoon, dakila ka tapat sa Ang ating Diyos ay dakilang tapat sa ating mga panalangin. Hallelujah. Tinitig na lumalaki ang ating kalagayan. Kahit tayo ganito, inibig ng ating mahal na Panginoon. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y ibig mo kahit ako ay Hallelujah. Walang katapusan ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Ulitin po natin ang persistence. Mula nang ikaw ay aking tanggapin. ay aking tanggapin. Naging bahagi ng ating damdamin ng ating mahal na Panginoon. Itong aking damdamin. Hallelujah. Nang tayo ay magkasama. Ang ating puso ay naging masaya. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Laging masaya. Hallelujah. Tunay na pag-ibig mo, tapat na Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon hindi magbabago. Hindi naglalaho. Ito'y mananatili hanggang wakas ng mundong ito. Hallelujah. hanggang sa wakas ng mundo. Sabihin natin, Panginoon, Sa diyan ay buti mo ay kasama sa loob. Hallelujah. Hallelujah. dakila Kung ikaw ang Panginoon, dakila ka tapat sa aming mga dalawa. Hallelujah. Kami inibig mo kahit nakaling ka nito. Hallelujah.
Minsan yan ang ating kalagayan. Ako'y lumalayo sa'yo. Minsan nadarapa. Hallelujah. Nadarapa Itong buhay ko. itong buhay Minsan yan ang ating naranasan. Subalit kahit kailan, hindi tayo iniwan ng ating palapelo. Ang kanyang awa sa ating laging nagkalaan. Thank you so much, O Lord. Ang ating masasabi, Panginoon, dakilang kasawa sa dakilang ko. Ako'y ibig mo kahit ang buhay ganito. Thank you so much, O God. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinili ang puso mo. Panginoon, dakilang kasawa. Ipagsilawan natin ang katapanalagan ng ating pinakamamahal na Dalangin ko, ako'y ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang Minsan at Panginoon, dakilang kasawa. Panginoon, dakila ka naman sa dalangin So much, O Lord. Sa iyong pagiging tapat at tangila sa aming mga dalangin. Kami pinagpala mong pinili kahit kami ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang So much, O Lord. Sa walang katapusang pagmamahal, Panginoon, dakila ka naman. dakila ka naman sa dalangin ko. Ako'y ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Hallelujah. Walang pinipili ang puso mo. Hallelujah. Walang pinipili. Purihin ang ating pinakamayasong Kristo. Purihin ang ating pinakamamahal sa Diyos. Sa lahat ng ating pinagpalang baguhang nasa harapan, mga minamahal. Ang masasabi namin kung merong pinagpala sa araw na ito, kayo ang lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Marami tayong kababayan sa araw ng bukas. Sila ay asa sa pangako ng mga kandidatong kanilang iboboto. Pero ngayon, sasabihin namin, ang aasahan nyo, ang pangako ng ating Diyos na humalar sa inyo sa araw na ito. Ang inyo pong igagawa, ang isasagawa 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa langit ay meron lamang isang Diyos na dapat nating sampalatayanan. Paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pangalawang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Sapagkat ang bawat bunga ng kasalanan ay karamdaman ng kabayaran at kamatayan. Kaya nga ang kasalanan kapag pinagsisihan dapat lubos na tinatalikuran. Pangatlong tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi ng Aklat ng Gawa 2:38, kayo po ay babautismuhan para mapatawad na lahat ang inyong makasalanan. At ang layunin ng bautismo, sabi ng Roma 6:4-5-6, upang kayo'y makalakad sa panibagong buhay. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Sa inyo pong patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Jesucristo, ito ay gaganapin ng ating mahal na Panginoon. Siya ang magsasagawa nito. Ibabahagi niya sa inyo ang kanyang Santong Espiritu, yan ay kapangyarihan. Nang ibig sabihin, napatawad na inyong kasalanan, dahil nasa inyo Espiritu ng Diyos, meron pa kayong kapangyarihan. Ang karamdaman nyo ay gagaling, ang buhay nyo ay magbabago mula sa kahirapan, mapapalitan ng kasaganahan, mula sa kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan. Ang mga panalangin nyo, sumula sa araw nito ay magkakaroon na ng tinatawag na katugunan. So, sabi ng Lucas 19:20, huwag niyong igagalak ang mga bagay na yang higit at dapat niyong igagalak
ang pangalan nyo nakasulat sa langit, ang tawag sa inyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pagkataong ito, isagawa po natin ang una't ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. Pakitaas po ang inyong mga kamay habang nakayuko ang inyong mga ulo. Sabihin niyo po, Amang Banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita. At narito po ako, isang makasalanan, labis na nagsisisi. Kahabagan mo po ako at patawarin. Pumasok ka sa aking puso, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mamahal sa buhay. At ako'y nangangako, maglilingkod sa iyo ngayon at kailan pa man, sa pangalan ni Jesus, I pray. Amen and amen. Manatiling nakataas ang kamay, kami po'y manalangin para sa inyo. Opo, dakilat mapagpalam ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Peso Kristo, sa paunang panalangin po ng aming ginagalma Pastor End Time Prophet, Lord God, dalangin po namin ito lawag simulain ng paglilingkod sa iyo ng aming mga bagong kapatid na tumanggap sa iyo. Dalangin po namin marapay sa kanilang buhay, kahintulutan mo maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan, Lord God. Iligtas mo sila 10 kamamahal sa buhay at sa kalat ng buhay. Maliwanag mo pong isulat ang mapangalan, sa pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Baba ang ating mga kamay. Baba na po ang kamay, ang ating isagawa ang una't ikalawang reglamento. Baba na po yung mga kamay. Ang ating isagawa, una't ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. At para hindi po yan masayang, bago po kayo umuwi, tanggapin nyo ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamalapit Peso Kristo. Libre po yan. Wala kayong babayaran dahil ang kaligtasan ay walang bayan. Pag tumanggap kayo ng bautismo, ang ibig sabihin, gusto nyo mapatawad ng kasalanan. Kaya kung meron kayong karamdaman, problema at kahirapan, uuwi kayong taglay ang katugunan sa inyong mga panalangin. At patuloy maglingkod sa ating malapay noon para matanggap nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tayo po magpatuloy, ating beloved and preacher, beloved Brother Rap Blanco, para po sa lahat ng ating mga pangailangan. Amen. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Louie. Tayo po magkaisang dumalangin, maminamahal, para sa lahat ng ating mga prayer request. Hallelujah. Magsisimo muna tayo, maminamahal. Dakila po namin Diyos na mga Panginoon sa pinakamamahal, Panginoon Isus, narito kami sa iyong banal na paanan, sa unang dalangin na aming kagalang-galang na Pastor Evangelist Waldes Estrada Almeda, your end-time prophet, Panginoon, humihingi ng kapatawaran, nagsisising lubos, sa lahat ng ayang pagkukulang, mga pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami na aming po maiskatupan lahat mong kautusan, Panginoon, at upang maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik at magamit mo rin po, Panginoon, sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng marami pang katuwang ng amin na bahagi nagkalang magulang sa iyo. Bago ka magbabalik, Panginoon, lubos ang aming pasasalamat, Panginoon, tao sa pusong pasasalamat, nagkaloob ka ng totoo mong propeta, amin ginagyan ng pastor, kabalikat, beloved children, nangaral ng buong katotohanan, Panginoon, pinangalagaan, nag-isang ebanghelyo, purong ebanghelyo ng kaligtasan, tinatamasan namin ngayon, Panginoon, ang kaligayahan, kapayapaan, kapangyarihan, higit sa lahat. Kami po ay tagapagmana nagbuhay na walang hanggan. Salamat po sa patuloy na kalakasan, mahabang buhay na amin ang mahagi sa all beloved children, Panginoon. At binubuhos mo, Panginoon, ang walang kang pagpapala, spiritual, physical, material, pagpapala, upang patuloy mapapalaganap man gisang ebanghelyo sa buong kinapalbaw ka magbabalik, O Diyos. At habang kami patuloy na sinasaktal mo ang pinapalampalataya. Halo, Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Maminamahal. Ilehans po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo. Ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin po natin ating beloved noble Pastor Evangelist Waldes Estrada Almeda, naglehans po sa atin, maging sa ating mga loved ones, sa mga kapatiran sa buong Pilipinas, buong mundo, at kung anumang uring karamdaman, problema, bisyo man yan, hallelujah, cast out po natin ang masamang espiritu mo na mabanggitin yun lamang po kung anong karamdaman niya. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, COVID-19, leprosy, AIDS, cast out, unbelief and doubts, carnality, vanity, vainglory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, poverty, cast out in Jesus' name. Be healed, be blessed in Jesus' name.
name sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating mga kahilingan, lahat ng ating mga prayer request, tinugunan ng ating mahal na Panginoon sa malang kaparaan. Mami na mahal, babangkitin po natin, amin na mahal, ang napakamakapangyarihang salita. Abilin tayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ang hallelujah, praise the Lord. 3 beses, sabay lok sa mga mahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Puri ng ating mahal na Panginoon. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo naman po idadako sa ating announcement through our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. Beloved Kuya, excuse me lang, beloved Kuya Doc, beloved Kuya Raf, mag-pray lang po tayo, beloved Kuya, for the peaceful election tomorrow. Thank you po, Kuya. Hallelujah. Magkaisa po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Lord God, alam po namin, mahal na Panginoon, ang pinakikinggan mo, mahal na Panginoon, panalangin na matutuwid. Amin mga kinigal, mahal Pasto, pangunang panalangin, mahal na Panginoon, ang eleksyon bukas, mahal na Panginoon. Patuloy mo ipagkaloob ang mapayapa at maayos na eleksyon, mahal na Panginoon. Kung sino mang iluklok mo dyan, mahal na Panginoon, tanging nasa yung kalooban, mahal na Panginoon, aming hindi hiling, mahal na Panginoon, na patuloy na may papangaral na Ebanghelyo ng buong kalayaan at kapayapaan sa aming bansa, mahal na Panginoon. Yan ang higit na aming pong iniling sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo ang eleksyon bukas, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mapayapang eleksyon, mahal na Panginoon. Pagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Narito po ating beloved Dr. Rick Alarcon.